Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwentong patungkol sa pambobomba ng teroristang Hamas sa Israel at kung paano nahuli ng Israeli agent ang taga-buo ng bomba na binansagang engineer. Ang pelikulang ito ay ang American action film na ipinalabas 2023 na pinamagatang The Engineer. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang pelikula ay base sa totoong pangyayari na nagsimula sa Gaza Strip kung saan isang suicide bomber ang hinihanda nila sa binabalak na pagpapasabog. Sinakay nila ang lalaki sa likuran ng sasakyan at pagdating sa checkpoint sinuri ng Israeli military ang sasakyan pero hindi nila nakita ang suicide bomber sa loob nito. Nakalusot sa military ang terorista nang wala silang nakitang kahinahinala. Pagdating sa syudad ng Tel Aviv ay humalo ang suicide bomber sa publiko na nag-aantay ng bus. Nagtaka ang isang babae sa kanya kung bakit ito naka-jacket kahit mainit ang panahon. Hindi sumagot ang lalaki at agaran ng sumakay sa dumating na bus at pagpasok sa loob ay doon na niya pinasabog ang bomba kasama ang sarili. Sa ibang eksena, ito si Ethan, kasalukuyang agent ng Israel Security Agency, nasuspindi siya sa trabaho matapos niyang halos makapatay sa pag-i-interrogate. Kasabay ng kaarawan ng anak na balitaan nila ang nangyaring pangbobomba ng terorista na kumitil ng 20 katao, dumating ang kasamahan niyang agent para kausapin ito dahil kailangan siya ngayon sa organisasyon. Ayaw sana ni Ethan dahil masama pa din ang loob niya sa pagkakasuspendi na ginawa niya lang naman ang trabaho. Sinabi ng kasamahan niya na may nadamay daw na American citizen sa pagsabog at kinumbinsi itong kailangan niya nang bumalik. Samantala sa Miami, nabalitaan ng US Senator ang nangyaring pangbubomba sa Israel kung saan kabilang sa namatay ang anak niya. Pinigilan ng Senator na masangkot sa kaguluhan, ngunit hindi ito nagpaawat na gumawa ng aksyon lalo na't nawalan siya ng anak. Pinatawag niya si Avi, dating Mossad agent upang palihim na ipahanap ang may kagagawan sa nangyaring pag-atake. Nagbili ng Senator na pag sumabit siya sa gagawin ay hindi niya ito matutulungan kung sakali. Sumang-ayon naman ang dating Mossad agent dahil malaki ang utang na loob niya sa Senator nang tulungan siya nito noon. Hiniling ni Avi na kailangan niya ng pera para sa operasyon dahil kailangan niyang kumuha ng makakasama. Handa namang magbayad ang Senator ng malaki alang-alang sa hustisya ng anak. Kinalaunan pinuntahan ni Avi ang dating kasamahan na ngayon ay isa ng taxi driver upang isama sa misyon. Sa Gaza Safe House, kasalukuyang sinusubaybayan ng mga Israeli agent ang asawa ng responsable sa pag-atake sa Israel. Dumating din si Ethan na ikinagulat ng mga ito ang pagbabalik niya sa trabaho dahil wala daw abiso sa kanila ang pagdating niya. Sa mga oras na yun pinuntahan din nila Avi ang isa pang dating kasamahan upang isama din sa plano niyang paghahanap sa tinaguriang The Engineer. Nagtataka si Gilly kung bakit sila ang napili para sa pagtugis sa terorista. Sinabi niyang utos ito ng maimpluwensyang tao na senator ng Amerika dahil namatay ang anak niya sa pag-atake sa Tel Aviv. Pumayag na din ang dati niyang kasamahan na gawin ang misyon. Kinalaunan pinuntahan ni Avi ang dating asawa na galit sa kanya nang magpakita pa ulit ito sa kanila. Gusto lang niyang makita ang anak na matagal na niyang hindi nakikita mula nang umalis ito at sinabi sa anak na babalik siya ulit. Sinabihan ito ng dating asawa na wag nang mangako kung hindi lang din naman niya matutupad. Sa Tel Aviv headquarters, nalaman nilang bukod sa pagsabog ng bus ay marami pa silang natagpo ang bomba malapit lang sa pinangyarihan. Bigla namang tumawag ang Prime Minister at minamadali na ang mga agent na mahuli ang mga terorista. Ito si Ash, ang binansagang The Engineer. Siya ang bumuo ng mga pampasabog na ginagamit ng suicide bomber at kasalukuyang pinaghahanap ng otoridad ng Israel. Nakahanap ang mga agent ng taong maaaring makakapagturo kung saan ito matatagpuan kaya balak nilang hulihin ang lalaki upang makakuha ng impormasyon. Nagpunta rin ang grupo ni Avi sa intel ni Gilly para mangalap ng impormasyon. Doon napag-alaman nilang hinahanap din ng Israeli agent ang engineer na maaari nilang maka-engkwentro pag nagkataon. Pinuntahan ng grupo ang nalaman nilang tao na may kaugnayan sa engineer, ngunit hindi ito nagpakita doon. Nakalaban naman ng grupo ang nakausap nila na isa din sa sumusuporta sa terorismo. Nang gabing yun planong hulihin ng mga Israeli agent ang taong makakapagturo sa kanila sa kinaroroonan ng engineer. Nang makumpirmang dumating ito sa kinatatagpo niyang tao agarang sinagawa ng mga agents ang paghuli sa lalaki.
Ngunit pagdating sa headquarters pinagbawalan sila Ethan na gumamit ng puwersa sa pag-i-interrogate sa utos ng Prime Minister. Pinuproblema ngayon ni Ethan kung paano pagsasalitain ang asset. Sinubukan nila itong kausapin ng maayos at mahinahon baka sakaling magsalita, subalit wala silang nakuhang impormasyon. Tinakot na ito ni Ethan na ang huling in-interrogate niya ay muntik na niyang napatay. Ngunit ayaw pa din itong magsalita kaya lumabas na ang dalawang agent at inireport na wala silang nakuha. Samantala pinuntahan na ng senator ang kinaroroonan nila Avi upang personal na malaman ang progreso ng paghahanap nila. Nag-alala ang mga ito na maaari silang mapatay lahat pag nalamang naroon siya sa lugar na iyon. Hindi naman natatakot ang senator at dati daw itong Vietnam War veteran. Binalaan na lang ito ni Avi na kapag may tumawag sa kanya ay wag niya itong sasagutin. Kinalaunan may panibago na namang nangyaring pagsabog sa Israel. Inutos na daw ng Prime Minister na gawin nila ang lahat upang malaman ang kinaroroonan ng engineer. Ang grupo ni Avi ay nakakuha ng impormasyon sa tirahan ni Kader, ang taong may kaugnayan din sa engineer. Agarang pinuntahan ng grupo ang lugar kung saan naabutan nila ito doon. Inalam nila ang kinaroroonan ng engineer ngunit hindi daw alam ni Kader kaya tinakot nila itong papatayin ang pamilya niya kung hindi magsalita. Napilitan na si Kader magsalita na palipat-lipat daw ito ng lugar kaya hindi niya alam pero may isang tao itong dinadalaw ng palihim. Pinupuntahan daw ni Ash ang asawa dahil kasalukuyan itong nagdadalang tao. Pagkatapos pinakawalan na ng grupo ang pamilya ni Kader at agaran ng umalis. Ang Israeli agent ay kasalukuyan namang ini-interrogate ang bihag at pinwersa nila ito upang magsalita. Inamin ng lalaking nagtuturo si Ash ng paggawa ng bomba at isa siya sa taga-deliver ng mga ito. Nabanggit niyang buntis ang asawa ng engineer pero hindi niya alam ang kinaroroonan nito. Wala rin silang nakita sa surveillance na presensya ng pagdalaw ng engineer sa bahay ng asawa. Kasalukuyan naman palang kausap ni Ash ang asawa sa telepono. Pinisita ulit ni Avi ang anak para magpaalam. Nalaman niyang alam ng anak ang mga pagkakamali niya noon kaya ito tinulungan ng US Senator. Hinala ng bata na kabilang sila sa pagkakamali niya. Itinanggi naman ito ni Avi at sinabi sa anak na gusto niya lang ligtas sila. Pagbalik ni Avi sa safe house inalam ng senator kung saan ito nanggaling, sinabi niyang nagpaalam lang siya sa anak. Pinili naman ng senator na kung hindi nila mahuling buhay ang engineer gusto niya ng katunayang napatay nila ito. Kinalaunan habang nag-aantay ang mga agent ng bagong impormasyon, biglang nakita nila sa surveillance na may dumating sa bahay ng asawa ng engineer. Dahil madilim ang lugar hindi makumpirma ng mga ito kung ito na nga si Ash. Agarang pinuntahan ito ng mga agent, totoong dumating nga si Ash para bisitahin ang pamilya at agaran ding umalis. Pagdating nila sa lugar hindi na nila ito naabutan doon matapos itong agarang makaalis, wala nang nagawa ang mga agent kaya umalis na rin agad ang mga ito sa lugar. Sa safe house nakita ulit sa surveillance na may mga kalalakihang dumating ulit sa lugar. Hinala nilang baka ililipat ni Ash ang pamilya niya kaya agarang bumalik ang mga agent. Samantala ang grupo pala ni Avi ang dumating sa lugar at wala din naman naabutan kaya agaran na ring umalis. Doon na sinundan ng mga Israeli agent ang sasakyan nila hanggang sa patutunguhan ng mga ito. Pagbalik ng grupo ni Avi sa safe house binalita niya sa senator ang nalaman nilang nakasubaybay na rin ang Israeli security sa asawa ng engineer. Dumating ang mga agent at agarang pinasok ang bahay. Nagkaharap ang dalawang panig at nagkatutukan ng baril. Pinababa ni Avi ang baril ng mga kasamahan nang makita si Ethan dahil dati silang magkasama nito noon. Pinapusasan pa din ni Ethan ang pangkat nila Avi dahil sa paglabag nito sa pagdadala ng armas. Inalam din ni Ethan sa dating kaibigan kung anong ginagawa nila sa Gaza kasama ang US Senator. Sinabi ng kasamahan niya ang dahilan kaya napilitan na ang senator na magpaliwanag na inutusan niya ang grupo ni Avi hulihin ang pumatay sa anak. Tinanong ito ni Ethan kung anong magagawa nila, sinabi ni Avi ang impormasyong meron sila at hinala niyang may ibang tumutulong sa engineer. Nagdesisyon si Ethan na pauwiin na ang senator dahil napakadelikado para sa kanya ang pamamalagi sa Gaza at pinakawalan niya din ang grupo ni Avi. Kinalaunan na pabalita na lang na pinatay ang Prime Minister ng Israel, inutos ng bagong upong Prime Minister ang agarang pagtugis sa lahat ng ulo ng Hamas. Samantala lumipat ng panibagong mapagtataguan si Ash sa tulong ni Osama ang dati nitong kaklase, humiling itong gamitin ang telepono niya. Maya-maya pa napansin ng tiyuhin ni Osama na wala ito sa sarili,
Sinabi niya sa tiyuhin na ang bago nilang tenant ay nangangailangan ng telepono. Sinabi sa kanya na kung nagbabayad naman ay wala itong problema. Inamin ni Osama na ang bago nilang tenant ay ang engineer na ikinagulat nito. Sa mga oras na yun naghahanap ang mga Israeli agent ng koneksyon na maaaring tumutulong kay Aish. Nakita nila ang record ni Osama na dating kaklase nito. Nalaman din nilang pamangkin ito ng dati nilang impormante sa organisasyon na si Kamal. Kinalaunan naghahanda na ang Israeli agent at kasama na nila ngayon ang grupo ni Avi. Nagpasalamat ito sa dating kaibigan na isinama pa din sila sa laban. Agarang pinuntahan ng mga ito ang bahay ni Kamal at matagumpay nilang naabutan ang impormante sa loob. Hiningan nito ni Ethan ng impormasyon ngunit nagkunwari itong walang alam. Dahil kilalang tao si Kamal sa lugar nila, binantaan ito ni Ethan na ipapaalam sa lahat na isa siyang impormante ng Israel kung hindi magsalita. Humingi ito ng kasiguraduhang nasa ligtas ang pamilya bago magsalita. Nangako naman si Ethan na makakaasa ito kaya inamin na ni Kamal na nangungupahan sa kanya si Aish. Hinikayat nila itong makuha ang ginagamit na cellphone ng engineer dahil balak nila itong lagyan ng pampasabog. Napilitan ng makipagtulungan si Kamal sa kanila at nang makuha ang telepono ay agarang nilagyan nila ito ng pampasabog. Pagkatapos sinigurado nila kay Kamal na ito lang ang teleponong gagamitin ng engineer. Palihim itong binalik ni Kamal sa pamangkin upang hindi ito paghinalaan. Ibinigay din ito ni Osama kay Aish nang walang kaalam-alam na may nakatanim na palang bomba. Kinalaunan tumawag ang ama ni Aish, nang makumpirma nila ang boses ng engineer sinimulan na nila ang pagpapasabog ngunit hindi ito gumana. Pumalpak ang unang plano ng grupo kaya binawi nila ang telepono sa pakikiisa ulit ni Kamal. Isinama niya si Osama sa pamamasyal gamit ang helikopter dahil kapag sumakay sa helikopter kailangan iwanan ang telepono. Doon nagkaroon ng pagkakataon ang mga agent na ulitin ang paglalagay ng pampasabog. Nang makauwi na si Kamal at Osama tumawag ulit ang ama ni Aish, tinawagan naman ng mga agent ang US Senator upang ipaalam ang balak nila. Agara namang ibinigay ni Osama kay Aish ang telepono ngunit habang nag-aantay ng kumpirmasyon ang mga agent para sa pagpapasabog, biglang naputol ang komunikasyon nila sa telepono. Hindi nila masisigurado kung mapapatay nila ito pag pinasabog ang bomba kaya pinuntahan na ng grupo ang apartment upang masigurong hawak pa ni Aish ang telepono. Nakita ni Ethan na kasalukuyan pa ding nakikipag-usap ang engineer sa ama. Pinasabog na ng mga agent ang bomba na agarang kinamatay ng engineer, ngunit dahil sa pagsabog nakita sila ng mga sumusuporta sa terorismo at hinabol. Nakipaglaban ang grupo para makalabas sa lugar hanggang sa nagawa nilang makatakas. Subalit nasawi si Gili matapos itong tamaan at sumunod na ring binawian ng buhay si Avi. Ikinalungkot ng mga agent ang nangyaring pagkamatay ng mabubuting tao maging ang senator na nawalan ng kaibigan ngunit sa kabila nito nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng anak. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.